Muling umampila ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa media na huwag manipulahin ang impormasyon hinggil sa ginagawa nilang relief operation sa Visayas. Giit ng ahensya, takot ang makatulong sa ating mga kababayan na naging biktima ng kalamidad. Si Dina Pagibitan ang ating tagapagbalita. Muling nagpahayag ng pagkadismaya si Department of Social and Welfare Development Secretary Dinky Soliman sa paulit-ulit na umano'y pagmamanipula ng mga impormasyon ng media ukol sa relief operations na isinasagawa pa rin ng ahensya sa mga lugar na hinagupit ni Super Typhoon Yolanda Nobyembre ng nakaraang taon. Emosyonal na humarap ang kalihim sa media. Aniya, aminado silang hindi perpekto ang kanilang sistema, ngunit ginagawa umano nila ng seryoso ang kanilang trabaho. Nakikiusap lang ako na wag nang i-manipulate ang information dahil nakakababa ng loob sa mga nagtatrabaho na kawani ng pamahalaan. Una rito, isang istasyon ng telebisyon ang nag-ulat ukol sa maruming warehouse ng DSWD sa Kaibaan, Tacloban noong March 26 na naulit pa umanong i-ere ang istorya sa kanilang radio station noong April 14. Paglilinaw ng kalihim, wala silang warehouse sa Kaibaan dahil ang dalawa nitong warehouse ay nasa Apitong at Abukay, Tacloban. Wala kaming warehouse sa Kaibaan. Ang warehouse na yon ay minamanage ng World Food Program. Pero sinasabi ko din na ang World Food Program ay ang eksperto sa pagmamaneho ng warehouse. Sila ang nagbibigay ng technical assistance sa lahat ng UN agencies para i-manage ang mga warehouse. Ang World Food Program ang siyang nangangasiwa sa Kaibaan warehouse, ngunit imposible umanong marumi ito dahil eksperto ang WFP sa pagpapatakbo ng warehouse. The warehouse in question at the time of reporting, it was under WFP's management, that's correct, but it was empty. Remember what I just mentioned now, that we've left general food distribution. We are undertaking cash for assets. You don't keep cash in a warehouse. Yeah. So there's no way you can say that the warehouse was untidy when there was no food inside it. Pinasinungalingan din ng kalihim ang issue ng pagbabaon nila ng umano'y truck na relief goods. Tanging isang sako lamang ng biskwit, 10 pirasong instant noodles at kalahating sako ng bigas umano ang kanilang ibinaon dahil na rin ito ay hindi na mapapakinabangan. Samantala, patuloy din ang investigasyong ginagawa ng ahensya ukol sa umano'y pagbili ng isang Marchita Igrubay, nagmamay-ari ng isang karinderya sa Tacloban, ng 17 sakong bigas na may tatak na DSWD relief mula sa isang biktima ng kalamidad. Inihahanda na ng ahensya ang mga kaukulang papeles para sa kasong isasampa sa mga mapapatunayang sangkot sa pagbebenta ng relief goods. Kasalukuyan ding nangangalap ng mga konkretong impormasyon ng ahensya tukol sa napapaulat na prostitusyon sa areas. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.